Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Zarines Palamat ng lalahat ko natulan para sa daily devotion na pinamagatang Jesus claims of all our hearts. So yung scripture po natin ngayon is Matthew chapter 10 verses 37 to 38, and sinasabi na anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. Tagalog, ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak nang higit sa akin is hindi karapat-dapat sa akin. At hindi napapasan ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So, yung katuruan po natin ngayon is the Lord is pro-family. So, si God, hindi siya anti-family, kundi siya ay pro-family, no? Pag pumasok ang Panginoon sa buhay mo, ang kasunod niyan is yung family mo. Yung family mo is maayos, yung relasyon mo sa iba maayos, lahat maayos kapag pumasok ang Panginoon sa buhay natin at inunan natin, no? Kasi nang ginagawa ng Ebanghelyo ni Cristo, ayusin yung magugulo. Yung gospel, makapangyarihan, at babaguhin yan ang family mo, no? So, the Lord is pro-family. Next, the Lord is above family. Dapat mas pataas yung Panginoon kaysa sa pamilya mo. Kung gusto natin maayos ang pamilya natin, is unahin mo si God. Unahin mo si Jesus Christ. Kasi hanggat si Cristo ang inuuna mo, lahat is maayos. Pero kapag hindi si Kristo ang inuuna mo, lahat magulo, lahat gugulo ang buhay. Diba? Kasi nga, ang tao is imperfect. Si God perfect, siya yung standard natin, diba? Kung gaano kayo ibig ng Diyos, ganun din ibigin ng pamilya mo. Kung gaano ka pinatawa ng Diyos, ganun mo din patawarin ng pamilya mo. So, the Lord is above family. Next, the Lord demands absolute loyalty. Yung Panginoong Jesucristo, dinedemand niya yung absolute loyalty na talagang piliin mo talaga yung Panginoong Jesucristo above family. Sa lahat ng bagay, ang Panginoon yung piliin mo. Sa Kanya ka maging loyal. No? Dapat mas angat yung Panginoon kaya sa lahat ng bagay, kaya sa lahat ng tao. No? So, the Lord demands absolute loyalty. So, bilang application, number 1, protect your family relationship at all costs. Yung Diyos po, hindi siya anti-family, kundi siya ay pro. So, protektahan natin ang family, no? Gawin mo yung mga gawain sa church, yung sa tahanan niyo, sa pamilya mo, like Bible study, ganyan. Dating man sa point na napapiliin ka between Jesus and your family. You have to choose Jesus Christ, no? Doon ka lang mamimili. But we have to protect our family. Sa abot natin makakaya. So, protect your family relationship at all costs. Next is put God first at all times. Pag inuna natin ang God sa lahat ng pagkakataon, nagkakaroon tayo ng testimony sa family natin, di ba? And pag inuna natin ang ating Panginoong Jesucristo, maayos yung buhay natin. Magtapos na maayos na buhay natin is yung career. Basta ang career mo, family, diba? So, put God first at all times. Ipakita natin sa family na inuuna natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ang result nun is naayos ang buhay natin. At ng lahat ng tao. Hindi na ikaw, pati yung family mo. So, put God first at all times. And lastly is pledge absolute allegiance to Jesus. Ito yung sinasabi na word na, Lord, hindi kita ipagpapalit. Lord, hindi kita ipagpapalit kahit kanino, hindi kita ipagpapalit sa anumang bagay, kaya ganyan. No? Mas mahalaga ang Panginoong Jesucristo kaya sa iyong mga magulang. Hanggat ang Panginoon ang inuuna, nagkakaroon ng kaayusan sa pamilya, lagi natin piliin ang Diyos. Dapat mas mahal natin si Lord kaya sa ating family. Kasi nga, si Lord, hindi niya lang yung absolute loyalty. So, pledge absolute
allegiance to Jesus. Pag pinili natin yung pamilya, yung God, kaysa pamilya natin is maayos yung buhay natin. So, lagi natin piliin ang ating Panginoong Kristo. So, ayun naman po ang Thursday devotion na tulungan kayo, ma-share sa iba at share lumapay sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.